Minsan pa mga kapatid, magandang araw. Nandito po tayo ngayon sa lesson 2 natin sa New Believers Training. Nais ko pong pag-usapan ngayon ang patungkol sa Diyos. Maaari sabihin nyo, kapatid, hindi naman po madaling matutunan ang patungkol sa Diyos. Pero sabihin ko po sa inyo, may mga bagay po kayong dapat malaman patungkol po sa Diyos. Ano po ba ang Diyos? Ang Diyos po ay hindi basta tao. Hindi po siya basta isang malaking mama na nasa langit na may bigote. But He is a God, mga kapatid, na kailangan nating magkaroon ng ating relasyon sa Kanya. Sabi nga po ni Job, sabi niya, can you fathom the mysteries of God? Can you prove the limits of the Almighty? Sabi po ng Job 11 verse 7. Ibig pong sabihin, minsan mahirap pong unawain ang pagka-Diyos. Subalit may mga bagay po tayo na maaari nating malaman patungkol po sa Diyos. Halimbawa na lang po, ang Diyos po natin ay tagapaglikha. Nilikha ka niya, nilikha niya ako. Ang Diyos natin ay makapangyarihan. Lahat po ng kapangyarihan ay nasa Kanya. Wala pong nakatago sa Kanya at wala pong lihim sa Kanya. Alam niya po ang lahat ng bagay. Ang Diyos po natin ay nakakaalam sa lahat. Ano man yung sikreto natin sa buhay, ano man yung pagkatao natin, alam niya po yan. Pati yung problema ang dala-dala mo ngayon. Ang Diyos po natin ay banal. Ang Diyos po natin ay Espiritu. Sabi po ng John chapter 4 verse 24, our God is holy, our God is a spirit. At kung siya po ay Espiritu, hindi po natin siya makikita. Ang Diyos ay banal, siya ay Espiritu. Ang Diyos po ay isang Diyos na pwede tayong magkaroon ng relasyon sa Kanya. Hindi basta Diyos, mga kapatid, kundi isang Diyos na maging personal nating tagapagligtas. Isang Diyos na pwede nating maging Ama, na pwede nating magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya, kapatid. Sabi ng James chapter 4 verse 8, sabi doon na, come near to God and He will come near to you. Ibig pong sabihin, nasa atin po yun ang paglapit sa Panginoon. At sabi po dito, God is a Father. Ibig pong sabihin na kung ang Diyos po natin ay Ama, lahat po ng ating mga pangangailangan bilang anak, alam po yan ng ating Panginoon. Wala pong nakalihim sa Kanya. Kung ang ating mga ama po dito sa mundo ay iniisip ang kapakanan po natin, gaano po kaya ang Diyos na pinaglilingkuran natin? Sabihin ko po sa inyo na ang Diyos natin ay sobra pong laki, na hindi niyo po kayang makontain sa isang templo lang o sa isang simbahan. Kasi iniisip ng iba na ang Diyos ay nakatira sa simbahan. Subalit nais ko pong iparating sa inyo na ang ating Diyos pong pinaglilingkuran ay hindi po nakatali lang sa simbahan, kundi dito po siya nakatira sa ating mga puso. Tayo po ay ginawa ng ating Diyos. Tayo po ay pagmamayari niya. Sabi po ng 1 Corinthians 6 verse 19 to 20, tayo ang lugar na kung saan ang Diyos ay manamba at sasamba sa atin. Tayo, sa ang atin po ang relasyon ay mabubuo po. Kaya ngayon po na araw na ito, tayo po makakagawa po ng isang panibagong relasyon sa Panginoon. Ang akin pong challenge sa inyo, hindi po siya isang malaking mama doon sa itaas na hindi mo kailangang makalapit sa Kanya dahil nakakatakot siya. No, hindi po. Ang nais ko pong iparating sa inyo, bawat isa po sa atin ay pwedeng magkaroon ng relasyon sa Kanya. Kaya po, ang Diyos natin pinaglilingkuran ay hindi po malayo sa bawat isa sa atin. Ito lang po ang challenge ko sa inyo ngayon. Huwag kayong mabalisa at huwag kayong mag-alala dahil ang Diyos natin ay personal natin Diyos at tagapagligtas sa buhay natin. Maraming salamat po at magandang araw.